Agad na tiningnan ni Gab ang iba. May natitirang 5 na hindi nalagyan ng X. Ito lang? Oo, yan lang. Sundin mo na ako. O susundin mo na ako mamayang hapon at pipirmahan ko ng final na ipipresenta mo sa akin. Makapangyarihang wika niya kay Gab. Sa totoo lang ay sinusubukan niya ang pasensya ng isa. Ha? Ikaw na lang pumunta sa opisina ko para magpirma. Tanggi pa ni Gab sa kanya. Ikaw ang may sasakyan kaya ikaw ang pumunta sa opisina ko. Pilit naman niya. Sabing ikaw ang pumunta sa opisina ko eh. Giit naman ni Gab. Sundo o walang pirma? Mamili ka na lang dyan, sagot naman ni Alexa at patayong binitbit na ang bag. Saan ka na pupunta? Hindi pa tayo tapos. Kumain? Tapos na ako kaya papasok na ako sa opisina ko, sagot naman ng isa at aalis na. Hindi mo man lang ba hintayin na matapos ang boyfriend mo? Sabi ni Gab na halatang nilakasan niya ang boses para marinig ng mga tao sa paligid niya. Lumapit si Alexa sa kanya. Kumain ka mag-isa mo. Bulong niya dito saka ngumiti ng pagkatamis-tamis at tinapik si Gab sa balikat. Napangiti naman si Gab sa ginawa niya at tuluyan ng umalis. Umiling-iling niyang isinili sa loob ng envelope ang puno ng markang X na kasulatan na ginawa niya sa katinapos ang pagkain. Maya-maya ipa-finalize na niya ito para mapirmahan na ng isa. Pagdating ng hapon ay hinintay ni Alexa si Gab. Naghintay siya ng 30 minuto pero walang Gab na dumating. Ganon ha? Sige, bahala ka ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Uuwi na lang ako. Inis na bulong niya at pumunta na sa sakay ng jeep dahil sa medyo mahaba ang pila at pagsakay ng jeep ay natagalan siya. Nasa pang-5 na siya nang dumating si Gab. Anong ginagawa mo rito? Di ba may usapan tayo na pupuntahan kita sa opisina mo? Tanong niya nang makalapit siya dito. Alangan naman na maghintay na lang ako doon hanggang gabi. Matapang naman na sagot ni Alexa. Halika na, sumakay ka na sa kotse ko. Ihahatid na kita. Hila ni Gab sa kamay niya. Pinagtitinginan na sila ngayon ng mga tao na curious kung ano ang nangyayari sa kanila. Malugod naman na sumama si Alexa dito. Nang makasakay sila pareha sa kotse ay pinandar agad ni Gab ang makina at pinaharurot palayo sa lugar. Pagkalayo nila ay inabot agad ni Gab ang dala-dala na agad naman na binuksan ni Alexa at binasa. Laman ng marriage agreement document. We, Gabriel Villapuerte and Alexa Montenegro ay gumagawa ng isang kasunduan para sa aming dalawa na epektibo pagkatapos ng kasal at habang nagsasama kami bilang mag-asawa. Ang sinumang hindi susunod sa kasunduang ito ay magmumulta. Ang mga kailangan sundin ay ang mga ito. Una, bawal ma-inlove. Pangalawa, open makipag-date sa iba ngunit kailangang makilala ng isa. Pangatlo, walang pagtatalik na magaganap. Pang-apat at pinaka-importante sa lahat, dapat hindi mabuko hanggat hindi naisasalin sa pangalan ni Gabriel ang yaman. Matapos may sala ng kayamanan ay gagawa kami ng isang annulment papers para pakawalan namin ang isa't isa at mawala na ng pakialam sa buhay ng bawat isa. Napapangiti si Alexa nang mabasa ang laman nito. Bakit tinanggal mo ang isa? 5 ito kanina. Ngiting tanong niya. Ang alin? Maang-maangan na tanong naman agad ni Gabriel. Kumuha ng ballpen si Alexa sa bag saka isinulat ang tinanggal ni Gabriel. Anong ginagawa mo? Gusto ko ang rule na yun kaya ilalagay ko. Sagot naman ni Alexa at isinulat na walang pakikialaman o pakialaman ng gamit. Ang isinulat niya, bakit? May mga gamit ka bang hindi ko pwedeng makita, Aber? Tanong naman ni Gab. Baka kasi pakialaman mo, pati mga underwear ko. Tawang-tawa na sagot ni Alexa. Baliw! Bago sila makarating sa bahay nila, Alexa ay itinabi muna ni Gab ang kanyang sasakyan. Dito mo na lang pipirmahan, baka makita pa ng mama mo, utos pa ni Gab sa kanya. Agad na pumirma si Alexa at ganoon din siya. Welcome to my world and to my family. Sambit ni Gab matapos nilang pirmahan pareho. Inabot ang kamay para makipagkamay sa kanya. Agad naman na inabot ni Alexa ang kamay nito. Same to you, wika din niya. Matapos yun ay tuluyan na niyang inihatid si Alexa sa kanilang bahay.
Araw ng pamamanhikan nila Gabriel, nagpaluto ng kaunting makakain ang mama nito para sa dadatnan nila sa bahay nila Alexa, at dahil sa nalaman na ng mga taga roon, lalo na ang mga nagtatrabaho para sa kanila, ay pinagdagdagan niya yun. Samot-saring pagkain ang pinaluto nito na parang kakainin na ng buong barangay. Nung dumating sila doon, ay maraming ang kapitbahay ang umosyoso sa gagawing pag-uusap ng kanilang pamilya. Marami ang bumati sa kanila dahil sa wakas, nakahanap din si Gabriel ng babaeng pakakasalan. Kahit pa man galing sa mayamang pamilya, ang mapapangasawa ni Alexa ay taas noo pa rin ang ina nito na humarap sa kanila. Sa unang tingin pa lang nito sa ama at ina ni Gabriel at ay alam na niyang totoo nga ang sinasabi nila na mababait ang mga ito. Wala akong hangad na material na bagay para sa anak ko, sir, ma'am, simula ng ina ni Alexa. Balain na lang, total naman ay magpapakasal na mga anak natin. Singit naman ni Senyor Magno. Sige balae, ang hiling ko lang ay mahalin lang ninyo ang anak ko bilang anak na rin niyo. Yun lang ang hiling ko. Hindi naman importante sa akin ang material na bagay, patuloy pa niya. Kung yan ang gusto mo balae, ay makakaasa ka diyan. Unang tingin ko pa lang dito sa anak natin ay mapapamahal na siya sa amin. Kaya ituturing din namin siyang tunay na anak namin. Sagot naman ng ina ni Gabriel. Sa kabalae, ang hiling ng mga kapatid ni Alexa ay kahit sana paminsan-minsan ay dumalaw siya dito, total ay malapit lang naman kami. Hindi pa kasi kami sanay na mapapalayo sa amin. Dagdag pa ulit niya. Oo naman balae, kung gusto nila ay salitan ang pagtira nila dito sa inyo at dun sa amin. Si Senyor Magno naman ang sumagot. Habang nag-uusap ang mamagulang ng dalawa, ay lihin naman silang nagtinginan na parang nababasa nilang isip ng bawat isa sa kanila. Umubra ang plano nila kaya naman ay hindi nila maiwasang mapangiti. Matapos ang usapan ng ganon ay napagpasyahan nilang gawin ang kasal sa lalong madaling panahon na naayon din sa plano ni Gab. Lahat ng plano ni Gab ay umaayon na sa kanya. Alam na rin ng lahat ng mga kamag-anak niya ang kasalang magaganap dahil sa matunog na ito. Bilang sila ay respetadong tao, ayaw man sana din ni Alexa ng isang magarbong kasalan, ngunit hindi naman papayag ang ina ni Gabriel. Halos siya ang nakatutok sa pagpaplano ng kasal at lahat ng maliliit na detalye ay dapat alam na alam niya. Kung tutuusin ay sabik na sabik siya na ikasal ang anak niya. Araw ng kasalan, napili ng ina ni Gabriel na sa malawak na bakura ng mansyon gagawin ang kasal at reception. Sumang-ayon din si Gabriel at Alexa dito para ma-accommodate lahat ng tao. Pinaglagyan nila ng napakagandang dekorasyon sa iba't ibang uri ng bulaklak. Ang halos buong paligid, ginawa nilang garden wedding ang theme kaya naman ay mabulaklakin din ang suot ng mga kasal o kasali sa entourage. Matataas na tao sa lipunan at galing sa mga mayayamang angkan ang kanilang mga ninong at ninang, lahat ng mga kaibigan nila sa negosyo, kamag-anak, mga matataas na tao sa lipunan na kilala nila at pati mga trabahador nila ay naimbitahan sa kasalang Gabriel at Alexa. Bumukas sa publiko ang mansyon ng mga bilyapwerte para malaking kasalan na ito. Nang matapos mag-ayos si Alexa sa kanilang bahay, lumapit ang ina na nakasuot na ng kanyang pangkasal din na damit. Niyakap niya ang anak at hindi niya napigilan ang mga luhang tumulo sa kanyang mga mata. Ma, hindi naman ako mawawala. Palagi ko pa rin kayong dadalawin dito. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko anak, masaya lang ako na may halong lungkot. Masaya ako dahil galing sa magandang pamilya ang mapapangasawa mo. Pero malungkot ako dahil hindi man lang masasaksihan ng ama mo itong araw ng kasal mo, wika pa ng ina. Wala din naman tayong magagawa ma. Alam naman natin na hindi nagpapakita sa atin si Papa dahil sa nangyari noon. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa na isang araw ay hanapin niya tayo dito. Huwag na po kayong umiyak at baka malusaw yung makeup niyo. Biro pa niya sa ina sa kaniyakap din. Sige na, tara na at baka hinihintay na tayo dun. Sige po ma, mauna na kayo sa labas.
Ma, hindi naman po ako mawawala eh. Palagi ko po rin kayong dadalawin. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko anak, masaya lang ako na may halong lungkot. Masaya ako dahil galing sa magandang pamilya ang mapapangasawa mo. Pero malungkot ako dahil hindi man lang masasaksihan ng ama mo itong araw ng kasal mo, wika pa ng ina. Wala din naman tayong magagawa ma. Alam naman natin na hindi nagpapakita sa atin si Papa dahil sa nangyari noon. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa na sa isang araw ay hahanapin niya rin tayo dito. Huwag na po kayong umiyak at baka malusaw yung makeup nyo. Biro pa niya sa ina, sa kaniyakap din siya nito. Sige na, tara na at baka hinihintay na tayo doon. Sige po ma, mauna na kayo sa labas. Nang makalabas ang ina sa kwarto ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Maganda siya sa suot niyang trahe de boda, ngunit may kulang sa kanya. Kulang ang ngiti sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga muna siya habang nakatitig sa sarili. Hindi ito alam o hindi ito ang pinapangarap kong kasal dahil hindi ako masaya. Pero kailangan kong gawin ito. Alang-alang na din sa pamilya ko. Sambit pa niya sa sarili. Oo, hindi nga ito ang kasal na gusto niya. Ang pangarap niya dati ay may kasal sa lalaking mahal niya at mahal din siya. Hindi yung magpapakasal siya sa taong halos hindi niya kilala at dahil lang sa kasundo ang ginawa nila. Sa huli ay magiging separada o separada ka, ngunit wala ka nang magagawa pa. Alexa, kundi tanggapin na lang ito. Ito na siguro talaga ang kapalaran mo, dagdag niya bago lumabas sa kwarto. Kailangan niyang maging masaya kahit ngayon lang para sa kanyang pagpapanggap. May ipinadalang sasakyan na magdadala sa kanila sa mansyon, kaya sumakay na sila agad ng buong pamilya kasama ang pamilya ng Tito Roman niya. Nang makarating sila doon ay marami ng tao. Pagkaparada ng kanilang sasakyan ay naunang bumaba ang mga pamilya niya. Bukas o baka sa mukha ng mga tao na nandoon ang pananabik na makita kung sino ang babaeng pakakasalan ng tagapagmana ng mga Villapuerte. Kitang-kita ni Alexa mula sa loob ng sasakyan na nakatingin ang lahat sa gawi pa niya. Lalo tuloy siyang kinabahan bago siya bumaba ay nagpakawala muna siya ng hangin para matanggal ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi inaasahan ni Alexa ang reaksyon ng mga tao na makita siya. Halos lahat ay napapangiti, ngunit may mga ilan din na nagbubulong-bulungan sa tabi. Nasa tabi lang naman si Gab na nakasuot ng Amerikana at ayos na ayos din. Lalo siyang gumuwapo sa ayos niya ngayon at walang babae ang hindi mapapalingon sa kanya sa mga sandaling yun. Nang matunghayan niya ang papalabas na si Alexa ay hindi niya napigilan ang mapahanga sa nakikita. Lalaki si Gab at kahit pa naman pagpapanggap lang ang lahat ay hindi niya maikakaila sa kanyang sarili na sobra siyang nagagandahan kay Alexa sa ayos niya ngayon.